Isang araw, uupo ako sa pinakamataas na pwesto ng Puno Corporation, suot ang aking pinakamagarang suit, habang nakatingin sa mga taong minsang umapak sa pagkatao ko. Makikita ko ang pamilya Puno na nagmamakaawa, nagkukumahog na isalba, ang natitira nilang yaman at danggal na unti-unti kong dinudurog. At kapag tinawag nila akong anak o pamilya, para lang mailigtas ang mga sarili nila nga, nahitian ko lang sila ng malamig. Akala mo ba maniniwala ako sa isang hampaslupang pulot mula sa squatter lumuhod ka, estupida? At aminin mong ginakaw mo ang kwintas ko? Gumuho ang buong mundo ko sa mismong kinatatayuan ko. Nakatitig ako sa diamanting kwintas na walang awang ibinato sa mukha ko. Gumugulong sa makintab na marble na sahig ng grand ballroom ng mga puno. Kanina lang yakap-yakap ko ang hawak kong valedictorian medal at transcript of records, punong-puno ng pag-asa na maibabalita ako kay Nanay Rosa na magtatapos na ako ng may pinakamataas na karangalan sa universidad. Ngunit, nayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang panginginig ng aking mga tuhod at ang unti-unting pagbaba ng temperatura ng aking katawan. Mula sa mga naglalakihang chandelier na naghuhulog ng gininto ang liwanag, hanggang sa amoy ng mga mamahaling pabango na sumasakal sa hangin. Ang lahat ng yon ay naging saksi sa aking pinakamalaking pagbagsak. 3 taon. 3 taon akong nagtiis na maging anino sa mansyong ito, nag-aral ng mabuti, nagpakumbaba at tinanggap ang bawat pangungutya para lang sa isang pangako. Nanghako si Doña Soledad na tutulungan niya akong bayaran ang operasyon ng nanay-nanayan ko. Araw at gabi akong nagtrabaho bilang utusan nila habang nag-aaral. Halos hindi na matulog para lang patunayan na karapat-dapat ako sa awa nila. Pero lahat ng iyon binura ng isang kwintas at isang akusasyon na hindi ko kailanman ginawa. Nanigas ako. Hindi ko maibuka ang aking mga labi upang ipagtanggol ang sarili ko. Naramdaman ko ang pagbaon ng sarili kong mga kuko sa aking palad hanggang sa tila may mainit na likidong tumulo mula rito. Pilit kong pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahan na makita akong nagmamakaawa. Tila hindi pa sapat ang pagkapahiya ko. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Soledad, puno ng pandidiri at pagkasuklam. Sabi niya habang nakataas ang kilay at nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa na parang isang nakakadiring insekto. Wala kang utang na loob. Pinakain ka namin pinag-aral, tapos ito ang igaganti mo. Isang magnanakaw. Kaya pala walang kinabukasan ng mga tulad nyo, dahil nasa dugo nyo na ang pagiging marumi. Naramdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin mula sa paligid. Mga matang sanay humusga sa mga taong nasa ibaba ng lipunan. Ang mga pabulong na usapan ng mga matataas na panauhin ay tila isang malakas na alon na nagbabantang lunurin ako. Naririnig ko ang kanilang mga pambabastos, tinatawag akong patay gutom, isang walang kwentang ampon na sinamantala ang kabaitan ng mga puno. Kasabay ng ingay ng paligid, naramdaman ko ang sunod-sunod na pagyanig ng cellphone sa bulsa ng aking lumang uniforme. Hindi ko na kailangang tingnan para malaman kung sino yon. Alam kong galing yon sa charity ward ng pampublikong ospital. Kanina pa nila ako, pinapadalhan ng mensahe na kailangan na ng down payment para sa emergency bypass surgery ni Nanay Rosa. Kapag hindi ako nakapagbigay ng pera ngayong gabi, hindi na niya aabutin ng umaga. Ang bawat pagyanig ng telepon o tila pagbilang ng mga natitirang segundo ng buhay ng taong nag-aruga sa akin. Naiisip ko ang mukha ni Nanay nakahiga sa manipis na kama ng ospital. Umaasa na babalik ako na may dalang magandang balita. Siya na lang ang meron ako sa mundong ito.
Isang matandang bisita na may suot na mamahaling perlas sa leeg ang humakbang palapit at nagsalita ng may pagkainip. Sabi niya habang umiling at nagtatakip ng ilong, "Soledad, darling, just call the police and get this over with. Sayang ang oras natin sa batang ito. The party is getting ruined." Nakulong ako sa gitna ng malawak na bulwagan. Wala akong matakbuhan. Bawat pinto ay hinarangan ng mga gwardya ng mansyon at bawat panauhin ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang tanging daan palabas ay ang pag-amin sa isang kasalanan. Tumingin ako sa isang lukot na tseke na inihagis ni Doña Soledad sa sahig kanina bago pa man niya ako inakusahan. Ang tsekeng yon ay naglalaman ng eksaktong halaga para sa operasyon ni nanay. Sabi niya, bago magsimula ang gulo, ibibigay niya yon kung aaminin ko sa harap ng lahat na ako ang kumuha ng nawawala niyang alahas. Isang patibong. Isang malupit na laro para lang maprotektahan ang pangalan ng pamilya nila mula sa kung anumang dumi na gusto niyang pagtakpan gamit ako bilang pananggalang. Diyos ko po, bakit ganito kalupit ang mundo? Bakit laging ang mga walang laban ang kailangang magbayad sa kasalanan ng mga makapangyarihan? Hahayaan ko bang ubusin nila ang natitirang danggal ko? Hahayaan ko bang apakan nila ang lahat ng pinaghirapan ko? Pero kapag pinili ko ang aking dignidad, sino ang magbabayad sa ospital? Kapag lumaban ako, mamatay ang nanay ko. Para kay nanay, para kay nanay, para kay nanay. Unti-unti, naramdaman ko ang pagbigay ng aking mga tuhod. Sa harap mang 12-12 ng matang mapanghusga, dahan-dahan akong lumuhod sa malamig na marmol. Walang luhang pumatak, ngunit pakiramdam ko ay pinupunit ang aking kaluluwa bawat segundo. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ang lukot na tseke sa sahig, mahigpit na ikinuyom sa aking palad hanggang sa maghalo ang papel at ang dugo mula sa aking mga kuko. Tumingala ako kay Doña Soledad, sinalubong ang kanyang mapanlait na paningin, nang walang bakas ng paghingi ng tawad, kundi isang nagyayalong pagtanggap. Sabi ko sa isang malamig at kalmadong boses na hindi ko alam kung saan nanggaling. Okay po, Doña Soledad. Kung yan ang totoo para sa inyo, ako na po ang magnanakaw. Tumalikod ako, hindi na inantay ang reaksyon nila at naglahad palabas ng grand ballroom habang mahigpit na hawak ang papel na nagkakahalaga ng aking danggal at ng buhay ng aking ina. Bawat hakbang ko palayo sa lugar na iyon ay isang sumpa. Isang sumpa na balang, araw babalik ako, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang bagyo na wawasak sa lahat ng kasinungalang ang itinayo nila. Hindi ko alintana ang walang habas na pananalasa ng ulan. Habang tumatakbo ako sa kalsada, palayo sa nagliliwanag na mansyon ng mga puno. Ang tanging nararamdaman ko ay ang magaspang na papel ng lukot na tseke sa loob ng aking palad, nakadiin sa aking mga sugat na patuloy sa pag-agos ng dugo. Ang bawat pagkaluskus ng papel na yon ay nagsisilbing malupit na paalala ng danggal na isinuko ko kanina lang. Binilang ko ang bawat hakbang, bawat paghingal idinadalangin sa lahat ng santo na umabot pa ako. Pagpasok ko sa pampublikong ospital, sinalubong ako ng pamilyar at nakakasulasok na amoy ng pinaghalong pawis-lumang komprekama at matapang na disinfectant. Malayong malayo sa amoy ng mamahaling pabango, sa grand ballroom na kalalabas ko lang. Dito walang espasyo para sa ganda at luho. Dito ang bawat pulgada ng pasilyo ay puno ng mga taong nagmamakaawa para sa isa pang araw ng buhay. Humarabas ako patungo sa charity ward basang-basa at nanginginig. Mahigpit na hawak ang papel na magiging tiket ni Nanay Rosa sa buhay. Nandito na ang pera, nanay. Mabubuhay ka pa.
Ngunit pagdating ko sa tapat ng kanyang kama, tila huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Wala na ang mga nurse na kanina'y nagmamadali. Tahimik ang paligid ng kanyang higaan. Nakita ko ang pagguhit ng isang tuwid na linya sa lumang monitor sa gilid ng kama niya, kasabay na mabibigat na pag-iling ng doktor na nakatayo roon. Dahan-dahang hinila ng isang nurse ang manipis na puting kumot upang takpan ang mukha ng nag-iisang taong nagmahal sa akin ng totoo. Gumuho ang huling haligi ng aking pagkatao. Lumapit ako sa kama, nanginginig ang mga binti at tinitigan ang pamilyar na hubog ng kanyang katawan sa ilalim ng kumot. Hawak ko ang tseke. Nandito na ang pambayad. Ibinenta ko ang pangalan ko, ang kinabukasan ko para lang makuha ito. Let's look at the numbers po. Ibinigay ko ang lahat. Tinanggap ko ang pinakamabigat na kasalanan. Pero bakit wala ako natanggap na sukli, kundi kamatayan? Diyos ko po, bakit niyo siya kinuha? Kung kailan bayad na ahot, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala tulad ng inaasahan sa mga taong namatayan. Sa halip, umatras ako ng dahan-dahan, pilit na tinatakasan ng katotohanang nakalatag sa aking harapan. Nagtago ako sa pinakamadilim na sulok ng pasilyo ng ospital, malayo sa mga nagdadaan at nag-iiyakan. Doon umupo ako sa malamig na sahig at isiniksik ang aking sarili sa pader. Itinakip ko ang aking mga kamay sa aking bibig. Madiin kong kinagat ang sarili kong laman sa bandang pulso hanggang sa malalasahan ko muli ang mainit at maalat kong dugo. Kailangan kong pigilan ang bawat hikbi na nagbabantang kumawala sa aking lalamunan. Baka kasi, kapag nagsimula akong umiyak, hindi na ako makatigil pa. Ang bawat patak ng luha ko sa gabing yun ay kasing bigat ng galit na unti-unting namumuo sa aking dibdib. Ibinuka ko ang aking palad at tinitigan ng check. Ang papel na pinagpalitan ng aking dignidad ay isa na lamang. Walang kwentang basura. Hindi nito kayang bumili ng hininga. Lumipas ang ilang araw at natagpuan ko ang aking sarili sa isang liblib at maputik na bahagi ng pampublikong sementeryo. Walang araw na sumikat. Tanging ang walang patid na pagbuhos ng ulan ang nakiramay sa paglubog ng murang kabaong ni Nanay Rosa sa ilalim ng lupa. Walang dumalo kundi ako at ang dalawang tagapaglibing na nagmamadaling matapos sa kanilang trabaho. Walang magagarang bulaklak, walang mahahabang eulogy, walang nakikiramay na kamag-anak o kapitbahay. Tahimik kong pinagmasdan ng pagbagsak ng mga tipak ng putik sa ibabaw ng kahoy. Hanggang sa tuluyan na itong matabunan. Wala na akong pamilya. Wala na akong kahinaan. Kinuha na ng mga puno ang lahat sa akin. Kung tutuusin, pinatay nila ang nanay ko gamit ang kanilang kapangyarihan at pag-iinarte. At ngayon, wala na akong dahilan para matakot. Nang maramdaman ko ang paghinto ng pagpatak ng ulan sa aking balikat, napansin ko ang isang malaking anino na lumukob sa akin. Isang itim na payong ang nagkanlong sa akin mula sa bagyo. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na abito ng pare. Kalmado ang kanyang mga mata. May nakatagong lalim at lamig na hindi ko agad mabasa. Wala siyang dalang Biblia, tanging ang payong lang at isang tingin na tila nakakabasa sa pot na nasa loob ko. Sabi niya sa isang boses na nag-aalok ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng aking pagkawasak. May awa ang Diyos, Francesca. Ngunit minsan tayo ang kailangang maging instrumento ng kanyang katarungan. Tinitigan ko ang lalaking nasa ilalim ng itim na payong. Ang patak ng ulan ay patuloy na dumudula sa telang, naghihiwalay sa amin mula sa malupit na mundo. Padre Ignacio. Kilala ko siya bilang ang paboritong pari ni Doña Soledad, ang laging inaalaya ng malalaking donasyon at inaanyayahan sa mga ingrandeng misa sa mansyon upang basbasan ang kanilang mga nakaw na yaman.
Ngunit ngayon nakatayo siya sa maputik at liblib na sementeryo ng mga mahihirap na katingin sa akin. Hindi taglay ang awa kundi isang kakaibang apoy na pilit itinatago sa ilalim ng kanyang banal na kasuotan. Sabi ko, pilit na pinapatatag ang aking boses na namamaos pa sa pagpigil ng iyak. Wala po akong kailangang katarungan, Padre. Tapos na ang lahat. Nakuha na nila ang dangal ko at nakuha na rin ng lupa ang nanay ko. Wala nang natira para labanan pa. Isang mapait na ni E.T. ang sumilay sa kanyang mga labi. Umiling siya at inilipat ang kanyang paningin sa bagong tabon na puntod ni Nanay Rosa. Sabi niya sa tonong, parang nagbabasa ng isang sagradong kasulatan, ngunit may halong lason. Ang mga puno ay parang mga nagtataasang puno na may bulok na ugat, Francesca. Sinasalo nila ang lahat ng liwanag habang inuubos ang sustansya ng mga nasa ibaba nila. Panahon na ng pag-aani para sa kanila, ngunit walang maglalakas loob na pumuto sa kanila habang nakatayo silang matayog at pinoprotektahan ng kanilang kayamanan. Kumunot ang noo ko. Ano ang pakialam ng isang alagad ng simbahan sa negosyo at kasamaan ng pamilyang nagpapakain sa kanyang parokya? Bakit nandito siya sa gitna ng bagyo para lang kausapin ang isang akusadong magnanakaw? Ngunit sa likod ng kanyang mga salita at kalmadong tindig, naramdaman ko ang isang pamilyar na galit. Galit na katulad ng sa akin, naghihintay lang ng pagkakataon para sumabog. Inaalok niya ako ng alyansa. Sabi niya habang iniaabot sa akin ng isang maliit na sobrang puti na hindi nababasa ng ulan dahil sa pagkakasilong niya. Umalis ka muna sa Maynila. May mga kakilala ako sa Singapore na maaaring tumulton sa'yo para ipagpatuloy ang pag-aaral. Mahusay ka sa mga numero. Hasaing mo ang iyong isip sa mundo ng pananalapi. Huwag kang lumaban habang wala kang armas. Dahil ang kalaban mo ay hindi lang basta pamilya, kundi isang buong imperyo na ginagamit ang pera bilang batas. Tinanggap ko ang sobre. Nang mahawakan ko ang makapal na papel nito, naramdaman ko ang bigat ng desisyong kailangan kong gawin. Tinitigan ko si Padre Ignacio sa mga mata. Hindi niya alam ang pinakamalaking sikreto ko. Wala siyang kaide-ideya na ang dugong nananalaytay sa aking mga ugat ay galing mismo sa haligi ng pamilyang gusto niyang pabagsakin. Anak ako ni Don Alfredo Puno sa labas. Isang sikretong aksidente kong natuklasan nung inutusan akong maglinis ng kanyang lumang opisina at nakita ko ang mga itinagong sulat ng aking tunay na ina kasamang isang lumang birth certificate. Ngunit hindi ko ito gagamitin ngayon. Hindi ko ito sasabihin kahit kanino, lalo na sa kanya. Let's look at the numbers po. Kapag inilantad ko ang katotohanan ito, nang wala akong sariling kapangyarihan at pera, madali lang para kay Doña Soledad na ipapatay ako o ipasok sa isang mental hospital upang patahimikin. Itatago ko ang barahang ito sa pinakamalalim na bahagi ng aking utak hanggang sa araw na ako mismo ang magbababa ng hatol sa kanila. Kinabukasan, sinalubong ako ng malamig na hangin nang lisanin ko ang maliit at masikip namin kwarto sa squatter. Walang maraming gamit na aayusin, tanging mga lumang damit at ang litrato ni Nanay Rosa na mahigpit kong ibinalot sa plastik upang hindi masira. Bago ako tuluyang lumabas ng pinto, tiningnan ko ng huling beses ang mga basag na binta, ang tumutulong bubong, at ang sulok kung saan madalas akong hintain ni Nanay na may dalang mainit na pandesal. Naging saksi ang kwartong ito sa aming kahirapan at mga pangarap. Kinuha ko ang lumang kandado at isinara ang pinto. Ikinandado ko ito hindi para protektahan ang mga walang kwentang gamit sa loob, kundi para ikulong ang mahina at umiiyak na Francesca doon. Hindi na siya makakalabas pa. Ang Francesca na luluwas ngayon ay walang puso at walang emosyon.
Narating ko ang maingay at mausok na terminal ng bus papuntang probinsya, kung saan may sasakyan na magdadala sa akin patungong paliparan. Dito, halo-halo ang mga taong may kani-kanyang kwento ng pagtakas utang na loob at pag-asa. Habang hawak ko ang aking tiket, naisip ko ang huling bilin sa akin ni Padre Ignacio bago kami maghiwalay sa sementeryo. Ang kanyang boses ay tila nakaukit na sa aking isipan, malamig at mapagbanta. Bumalik ka lamang kapag sapat na ang talim mo, upang putulin ang lahat ng galamay ng pugita. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong buhay. Sumampa ako sa bus at umupo sa pinakadulo katabi ng bintana. Naramdaman ko ang malakas na pagyanig ng makina sa ilalim ng aking mga paa. Udyat ng pag-usad ng sasakyan, palayo sa syudad na kumuha ng lahat sa akin. Tumingin ako sa labas. Muling bumuhos ang ulan, hinuhugasan ang mga maduduming kalsada ng Maynila. Ngunit habang tinititigan ko ang refleksyon ng aking mukha sa basang salamin ng bintana, wala na akong nakitang luha. Wala nang bakas ng takot o pagmamakaawa sa aking mga mata. Ang naiwan na lamang ay isang matalim at walang hanggang pangako. Babalik ako. At sa pagbabalik ko ako, ang magiging bagyo na sisingil sa bawat patak ng luha at dugo na ninakaw nila. Ang refleksyon ng aking mukha sa basang salamin ng bus 3 taon na ang nakalilipas ay dahan-dahang napalitan ng isang bago at mas matatag na imahe sa harap ng salamin ng isang 5 belyang hotel sa Makati. Tinitigan ko ang aking sarili. Wala na ang lumang uniforme ng scholar, wala na ang nanginginig na batang babaeng madaling apakan ng mayayaman. Suot ko ngayon ng isang pasad, yang itim na suit. Maayos ang pagkakatali ng aking buhok at sa aking pulso ay nakasuot ang isang simpleng mamahaling orasan. Ako na si Francesca Cheska Fuentebella, isang senior corporate restructuring expert at liquidator mula sa isa sa mga nangungunang financial firm sa Singapore. Sa loob ng 3 taon, nilunod ko ang aking sarili sa mga numero batas at pamamahala ng kumpanya. Wala akong ibang inisip, kundi ang araw na ito at dumating na nga ang tamang panahon. Ang Puno Corporation ay unti-unti nang bumabagsak. Dahil sa malalaking utang palubog na mga pamumuhunan at mga bulong-bulungan ng korupsyon sa loob ng pamilya. Napilitan ang lupaypay na si Don Alfredo na kumuha ng tulong mula sa labas upang isalba ang kanyang naghihingalong imperyo. Hindi nila alam na ang kumpanyang kinuha nila sa Singapore ay nagpadala ng kanilang pinakamatalim na sandata. Ako. Nakarating ako sa tapat ng pintuan ng boardroom sa pinakamataas na palapag ng Puno Tower. Mula sa loob, naririnig ko ang mahihigpit at maiinit na boses ng mga miyembro ng Board of Directors. Nagtatalo sila. Naghahanap na masisisi sa pagbulusok ng halaga ng kanilang mga stock. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto. Agad na natigil ang ingay sa loob. Ang ritmiko at matalim na tunog ng aking takong sa makintab na sahig ng boardroom ay siyang tanging umalingaw sa buong dirkwarto. Lahat ng mata ay bumaling sa akin, mga matang puno ng pagdududa, pag-asa at pagtataka. At doon sa kabisera ng mahabang mesa, nakaupo si Doña Soledad. Mas tumanda siya, may mga kulubot na sa gilid ng kanyang mga mata na pilit tinatakpan ng makapal na kolorete. Ngunit ang kanyang mapagmataas na aura ay naroon pa rin. Sa tabi niya ay ang kanyang panganay na anak na si Alfonso na mukhang balisa at pawisan. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang panandaliang paghinto ng kanyang paghinga. Nanlaki ang kanyang mga mata at pilit na ibinuka ang kanyang bibig. Ngunit walang boses na lumabas. Nakita ko ang takot at kalituhan sa kanyang muka. Naalala niya ako.
Alam kong naalala niya ang mukha ng batang pinaluhod niya sa putikan 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi niya magawang magsalita dahil ang aura ng babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi isang utusan kundi isang taong may kapangyarihang magbura ng kanilang pangalan sa mundo ng negosyo. Sabi ko habang dahan-dahang lumalakad patungo sa kabilang dulo ng mesa ang aking boses, ay kalmado at walang anumang emosyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Francesca Fuentebella, ang inyong itinalagang restructuring specialist mula sa Singapore. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Doña Soledad habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas, isang pamilyar na ugali kapag siya ay nababahala. Sabi niya, pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang hindi mahalata ang kaba. Francesca, ikaw? Paano? Si Alfonso na kilalang palaging umaasa sa yaman ng pamilya at walang alam sa patakbo ng negosyo ay tumayo ng padahas at sumigaw. Who do you think you are to talk to us like that? Ang lakas ng loob mong pumasok dito at diktahan kami isang hamak na. Alfonso. Malamig kong pinutol ang kanyang sinasabi, hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Based on the audit reports in this folder, your department has a loss of 40 million pesos this quarter alone. Huwag nating sayangin ang oras sa pagsigaw mo po. Let's look at the numbers instead. Napaupo si Alfonso, namumula ang muka sa hiya, habang ang ibang miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Tumingin ako kay Doña Soledad, nang diretso isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, ngunit hindi umabot sa aking mga mata. Sabi ko, let's look at the numbers po. Wala tayong oras para sa mga personal na tanong. Narito ako para sa isang trabaho. Inilapag ko ang isang makapal na pulang folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang hatol na gumising sa lahat ng natutulog na takot sa loob ng silid. Tinitigan ko si Doña Soledad bago ko binitawan ang mga salitang magsisimula ng kanilang katapusan. Ang kumpanya niyo ay mabilis na nagdurugo dahil sa mga peking transaksyon at maling pamamahala. At narito ako para pigilan ang pagdurugong yon. O kaya ay tuluyang putulin ang mga bahaging bulok at nagnanaknak na sa loob ng kumpanyang ito. Hindi naging madali ang unang linggo ko sa loob ng Puno Tower. Kahit ako ang inatasan ni Don Alfredo na mag-audit ng kumpanya, ramdam ko ang malamig na pakikitungo ng mga empleyado sa bawat kagawaran. Alam ko may utos mula sa itaas na wag akong tulungan at ilihim sa akin ang mga mahahalagang dokumento. Ngunit hindi nila alam na bago pa man ako pumasok sa gusaling ito, kabisado ko na ang bawat sulok ng kanilang sistema. Ang bawat transaction history, bawat invoice at bawat pirma ay may iniwang bakas na hindi basta-basta mabubura ng simpleng pagtatago ng papel. Habang seryoso ako sa pagsusuri ng mga ledger sa aking pansamantalang opisina, malakas na bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Doña Soledad na may hawak na tasang kape suot ang kanyang mamahaling sutla na tila ba ipinapaalala sa akin na siya pa rin ang reyna ng mansyong ito. Sumasakal sa hangin ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang parehong amoy na nagpahirap sa aking bawat paghinga 3 taon na ang nakalilipas. Sabi niya habang dahan-dahang inilalagay ang tasa sa aking mesa. Ang boses ay puno ng mapait na panunodyo. Napakalaki ng pinagbago mo, Francesca. O baka dapat kitang tawaging Cheska ngayon? Nakabili ka lang ng magarang suit at nakapag-aral sa Singapore. Akala mo ba ay totoong mayaman ka na? Kahit anong gawin mong pagpapanggap, alam ko kung saan ka nang galing. Isang pulot na bata na, walang ibang alam kundi magnakaw. Ipinatong ko ang aking panulat sa mesa at sumandal sa aking upuan. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata walang bakas ng galit o takot sa aking muka.
Nakita ko ang maliit na panginginig sa kanyang mga daliri na pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagbaba ng kanyang kamay upang hawakan ang kanyang brilyanteng singsing. Sabi ko sa isang malumanay ngunit matalim na boses. Okay po, Doña Soledad, kung yan ang totoo para sa inyo. Hindi ko po ugali makipagtalo sa mga bagay na labas sa trabaho ko. But let's look at the numbers po. Iniharap ko sa kanya ang screen ng aking laptop na naglalaman ng isang financial graph na mabilis na bumababa. Sabi ko habang itinuturo ang mga pulang linya. Sa nakalipas na 2 taon, may mahigit 80 milyong piso na lumabas sa marketing department para sa mga consultant na walang muka at walang sapat na background. At ang pumirma sa mga cheque na yon, kayo po bilang vice-presidente ng board. Kung ako sa inyo, mas mag-aalala ako sa posibleng kaso ng estafa at tax evasion kaysa sa nakaraan ng isang liquidator. Namutla si Doña Soledad. Ang kanyang mapagmataas na aura ay tila unti-unting natunaw sa harap ng mga detalya ng numero na inilatag ko. Pilit niyang pinatigas ang kanyang boses at sabi niya, "Wala kang alam lah. Lahat ng transaksyong yon ay dumaan sa tamang proseso ng board." Talaga po. Tugon ko, isang pilyong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung ganun po, madali lang para sa inyo na ibigay sa akin ang mga kontrata at accomplishment reports ng mga consultant na ito bukas ng umaga. Hihintayin ko po sa aking lamesa. Hindi na nakasagot si Doña Soledad. Padabog niyang kinuha ang kanyang tasa at mabilis na lumabas ng aking opisina, halos maiwan ang kanyang mamahaling tsinelas sa pagmamadali. Napangiti ako ng malamig habang pinapanood ang kanyang pag-alis. Ito pa lamang ang simula ng kanyang pagbabayad. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-imbestiga sa mga kahina-hinalang account na iyon. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsusuri sa audit trail ng mga bank transfers, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Ang 3 kumpanya na nakatanggap ng milyon-milyong piso mula sa Puno Corporation ay rehistrado sa ilalim ng mga pangalang Maria Clara Santos at Juana de la Cruz. Binalikan ko ang aking memory, anong nagtatrabaho pa ako bilang utusan sa mansyon ng mga puno. Biglang nanigas ang aking buong katawan nang maalala ko kung sino ang mga may-ari ng mga pangalang iyon. Hindi sila mga negosyante, hindi sila mga lisensyadong consultant. Sila ang 2 matatandang kasambahay ni Doña Soledad na mahigit 20 taon na nagtatrabaho sa kanilang mansyon at halos hindi marunong bumasa at sumulat. Ikinuyong ko ang aking kamao, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pananabik. Natagpuan ko na ang unat galamay ng pugita. Hindi sapat na malaman ko lang kung paano nila tinalo ang kumpanya gamit ang mga kasambahay nila. Gusto kong makuha ang bawat piraso ng katotohanan na magpapatunay na ang buong pagkatao ng pamilya Puno ay binuo sa ibabaw ng mga dumi at kasinungalingan. At ang unang bagay na kailangan kong linisin ay ang aking sariling pangalan. Ang kwintas na naging dahilan ng pagkawala ng aking danggal at ang pagkasira ng aking buhay. Habang tinitingnan ko ang mga personal expense claims ni Doña Soledad na binayaran gamit ang pondo ng kumpanya, nakita ko ang isang kahina-hinalang transaksyon. Isang reimbursement para sa security services na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ngunit, ang pangalan ng benepisyaryo ay isang pribadong tao na nakatira sa Binondo. Binalikan ko ang audit trail. Ginamit ko ang aking mga koneksyon sa bangko upang silipin ang check na ibinayad. Doon nakita ko ang tatak ng isang sikat at eksklusibong sanglaan sa Chinatown, isang lugar kung saan ang mayayaman ay palihim na nagbebenta o nagbabaon ng kanilang mga mamahaling alahas kapag sila ay nalulubog sa utang. Agad ako napadala ng tauhan upang kumpirmahin ang hawak kong impormasyon. At hindi ako nagkamali. Nang hapon ding yun,
Natanggap ko ang isang scan copy ng orihinal na pawn ticket mula sa aking kontak sa sanglaan. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi habil sa takot, kundi sa matinding put na muling nag-alab sa aking dibdib habang binabasa ko ang nakasulat. Ang tatak ng kwintas, isang diamantang kwintas na may pirma ng isang tanyag na disenyo mula sa Europa. Ang halaga ng pagkakasangla, 50 milyong piso. At ang petsa ng pagkakasangla, 2 linggo bago ang gabing pinaluhod ako ni Doña Soledad sa sementadong sahig ng mansyon. Sa tabi ng pawn ticket ay may kopya ng liham reklamasyon kung saan nakasaad na ang perang nakuha sa sanglaan ay direktang ipinadala sa isang junket operator sa Okada, Manila upang bayaran ang natipong gambling debt ni Alfonso. Natawa ako ng bahagya. Isang tawa na puno ng pait. Pinagmasdan ko ang papel. Pinagpalit ako ni Doña Soledad sa 50 milyong piso para lang isalba ang kanyang sugarol at walang kwentang anak. Gumawa siya ng isang murang replika ng kwintas, inilagay ito sa kanyang silid at saka isinagawa ang dula-dulaan ng pagkawala nito upang isisi sa akin. Sa paraang yun walang sinuman sa pamilya Puno, maging si Don Alfredo ang magtatanong kung nasaan ang tunay na kwintas dahil nahanap na ang magnanakaw. Inilapag ko ang papel sa ibabaw ng aking lamesa at sinimulan itong kopyahin gamit ang aking scanner. Ang mahinang tunog ng pagsasara ng takip ng scanner ay siyang tanging maririnig sa tahimik kong opisina. Ngunit bago pa man matapos ang pagkopya, narinig ko ang mahinang pag-ikot ng hawakan ng aking pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwal nito si Lucinda. Siya ang aking kapatid-kapatiran sa squatter na kinuha kong personal assistant nang bumalik ako rito sa Maynala. Si Lucinda ang nag-alaga sa akin noong mga unang araw pagkatapos mamatay ni Nanay Rosa. Siya ang nagbigay sa akin ng matutuluyan bago ako umalis patungong Singapore. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya naman nang maging maayos ang buhay ko doon, hindi ko siya nakalimutan. Kinuha ko siyang assistant sa kumpanya upang magkaroon siya ng maayos na trabaho. Ngunit, napapansin ko kamakailan na iba na ang paraan ng pagtingin niya sa akin. May halo ng inggit ang kanyang mga mata tuwing nakikita niya ang aking mga mamahaling gamit at ang respeto na ibinibigay sa akin ng mga mayayaman. At ngayon nang magtama ang aming mga mata, napansin ko ang mabilis na pagbabago ng kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa papel na kasalukuyang lumalabas sa scanner, ang pawn ticket na may malaking pangalan ni Doña Soledad. At ang pirma nito, nanlaki ang kanyang mga mata at nakita ko ang isang mabilis na kislap ng kasakiman at takot sa kanyang mga tingin bago niya ito pilit na itinago sa likod ng isang pilit na niti. Sabi niya habang pilit na pinatutunog na normal ang kanyang boses, "Cheska, may kailangan ka pa ba para sa report mo bukas?" Hinarangan ko ang scanner gamit ang aking katawan. Ngunit alam kong huli na. Nakita na niya ang pinakamalaking alas ko laban kay Doña Soledad. Habang patuloy kong binubusisi ang mga dokumento ng kumpanya at ang mga personal na galaw ni Doña Soledad, may isa pang mas malaking palaisipan ang bumagabag sa aking isipan. Ang mga tinanggal na pondo mula sa mga kumpanya, ang mga account na nakapangalan sa mga kasambahay, ay hindi lamang napunta sa pansariling bulsa ni Soledad. May isang malaking bahagi nito ang tahimik na inililipat sa labas ng bansa, patungo sa isang relihiyosong pundasyon. Isang foundation na pinamumunuan ng isang taong kailanman ay hindi ko pinagsusudahan. Si Padre Ignacio. Noon una, inakala ko na ang pagtulong niya sa akin sa semen, 33 taon na ang nakalilipas, ay bahagi ng kanyang pagiging alagad ng simbahan. Akala ko ay isa siyang mabuting pastol na nakakita ng isang tupang naliligaw sa gitna ng bagyo.
Ngunit habang sinusundan ko ang audit trail ng pondo gamit ang aking mga pribadong forensic tools, lumingon ang mga numero sa isang katotohanan na halos magpapatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Nakuha ko ang kopya ng lumang birth record at mga legal na dokumento mula sa isang confidential archive sa pamamagitan ng hacking at legal subpoena. Ang pangalang nakatala sa tunay na birth certificate ng pare ay hindi Ignacio de Vera, kundi Ignacio Puno. Anak siya sa labas ni Don Alfredo Puno sa isang babaeng pinabayaan at kinalimutan ng bilyonaryo dekada na ang nakalilipas. Lumaki si Ignacio sa matinding karukaan, minsang namulot ng pagkain sa mga basurahan. Habang ang kanyang sariling ama ay naglalakad sa mga mamahaling marmol ng kanilang mansyon. Nanlamig ang aking buong katawan. Lahat ng peraso ng puzzle ay biglang lumapag sa tamang lugar. Ngunit, ang larawang nabuo ay puno ng lason. Bakit siya naroon sa sementeryo ng araw na mamatay si Nanay Rosa? Hindi ito isang masuwerteng pagkakataon. Alam niya ang nangyari sa Grand Ballroom. Sinadya niyang hintayin ako sa pinakamahinang sandali ng aking buhay upang itanim sa aking isipan ang ideya ng paghihiganti. Siya ang nag-udyok sa akin na lumayo siya ang nagrekomenda ng mga tao sa Singapore at siya ang nagbigay sa akin ng mga unang sekreto tungkol sa mga korupsyon sa Puno Corporation. Hindi niya ako tinulungan dahil naaawa siya sa akin. Ginamit niya ako. Para kay Padre Ignacio, isa lamang akong sunod-sunuran isang matalinong manika na kanyang pinagalaw sa ibabaw ng chessboard upang sirain ang pamilyang tumanggi sa kanya. Gusto niyang gamitin ang aking talino at ang aking galit upang gumuho ang imperyo ng mga Puno mula sa loob, habang siya ay nananatiling malinis sa kanyang puting abito, nakatayo bilang isang banal na tagapagtanggol na sasaluhin ang lahat ng naiwang yaman kapag tuluyan ang nawala ang matandang Don. Hindi ako makapaniwala. Ang taong pinagkakatiwalaan ko, ang nag-iisang tao na nag-alok sa akin ng kamay nung panahong nag-iisa ako sa dilim, ay isa lang din pala kasing sakim at mapagkunwari ng mga puno. Nang gabing yon, nagpasya akong pumunta sa maliit na opisina sa likod ng lumang simbahan kung saan madalas tumambay si Padre Ignacio. Gusto kong marinig mismo mula sa kanyang mga labi ang kompesyon na ito, hindi mula sa mga malamig na papel, kundi mula sa kanyang sariling bibig. Tahimik akong pumasok sa loob ng bakanteng parokya. Madilim ang paligid, tanging ang liwanag ng buwan mula sa mataas na bintana ang nagbibigay ng kulay sa tahimik na silid. Nang papalapit na ako sa kanyang pribadong kwarto, narinig ko ang kanyang boses mula sa loob. May kausap siya sa telpo. Ang kanyang tono ay malayo sa pagiging banal at mahinahon na ipinapakita niya sa harap ng madla. Sabi niya habang tumatawa ng may halong sarkasmo at tagumpay. Huwag kang mag-alala sa batang yon. Si Francesca ay sunod-sunuran sa bawat galaw ko. Matalino siya, oo, pero masyadong bulag sa sarili niyang galit. Para mapansin na siya ay ginagamit ko lamang bilang pambala sa kanyon. Kapag tuluyan ng bumagsak ang mga puno sa atin, mapupunta ang kontrol ng buong trust fund. Walang ideya ang babaeng yon na siya ang magiging pinakamalaking biktima sa dulo ng laro. Parang may sumaksak sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi dahil sa natalo ako, kundi dahil sa nalaman kong niloko ko ng taong tinuring ko ng kakampi. Ang mga luha ay nagbabadyang bumagsak, ngunit pinilit kong lunukin ang kirot hanggang sa maging lasa ng dugo sa aking lalamunan. Sa halip na humina, naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Isang malamig na galit ang pumalit sa gulat. Akala niya ay hawak niya ako sa leeg. Akala niya ay isa akong sunod-sunuran na susundin ang kanyang kumpas hanggang sa huli. Ngumiti ako sa dilim, isang ngiti na walang sinuman ang makakaintindi, kundi ang isang taong nawala na ang lahat at wala nang dapat pang katakutan. Humarap ako sa madilim na pasilyo.
at dahan-dahang naglakad palayo ng walang ingay. Kung gusto niyang maglaro ng manika, ipapakita ko sa kanya kung paano lumaban ng manika kapag naputol na ang mga tali nito. Magpapakasunod-sunuran ako sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat ng gusto niya, hanggang sa araw na ako mismo ang hihila sa patibong na inihanda niya para sa akin, at ilalaglag ko siya kasama ng buong pamilyang pinag-aagawan nila. Nang sumunod na mga araw, ipinakita ko kay Padre Ignacio ang mukha ng isang masunuring tauhan. Tumutugon ako sa kanyang mga tawag, sumusunod sa kanyang mga payo kung aling departamente sa kumpanya ang dapat kong unahing tirisin, at pinananatili ang imahe ng isang babaeng bulag na nagpapadala sa kanyang manipulasyon. Tuwing magkikita kami sa maliit at madilim na silid sa likod ng simbahan, yumuyuko ako at nagpapakumbaba habang sa loob ko ay tahimik akong nasusuka sa kanyang mga ipokritong salita at ngiti. Habang pinapaniwala ko siya na nasa ilalim niya ako, abala naman ako sa pagbuo ng aking tunay na sandata. Sa isang secure at encrypted server na naka-host sa ibang bansa, binuo ko ang tinatawag na dead man's switch. Inilagay ko roon ang lahat ng ebidensya, ang mga dokumento ng kumpanya, maang pawn ticket ni Doña Soledad, ang mga transaksyon ng foundation ni Padre Ignacio, at ang mga tala ng korupsyon ng buong pamilya. Kung sakaling may mangyari sa akin o pigilan nila ang aking mga galaw, ang buong sistema ay otomatikong magpapadala ng selyadong kopya sa mga awtoridad, media, at mga shareholder sa loob ng isang oras. Hindi ko na kailangang mag-ingat ng labis. Ang sistema na mismo ang aatake para sa akin, kahit patayin pa nila ako. Ngunit sa gitna ng paghahanda ko para sa huling yugto ng laro, isang hindi inaasahang hakbang ang ginawa ng haligi ng pamilya Puno na sumubok sa aking mga plano. Isang hapon habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina, pumasok ang personal secretary ni Don Alfredo. Sabi niya mahina at seryoso. Pinatatawag ka ni Don Alfredo sa kanyang pribadong silid sa mansyon. Walang ibang tao roon. Kailangan kanyang makausap ng personal. Hindi ako tumanggi. Alam kong darating ang araw na ito. Ang matanda ay matagal nang sakitin, ngunit hindi ibig sabihin nito ay tuluyan na siyang nawala ng talino sa negosyo. Ilang beses ko nang naramdaman ang kanyang mga mapanuring tingin tuwing nagkakaroon kami ng board meeting na para bang may familiar na mukha siyang nakikita sa tuwing tinitingnan niya ako. Pagpasok ko sa malawak at tahimik na pribadong opisina ng Don, sinalubong ng aking ilong ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel. Nakaupo ang matanda sa kanyang mabigat na silyang yari sa kahoy, nakatungkod at maputla ang muka. Ibinaba niya ang kanyang salamin sa mata at matagal niya akong tinitigan mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang bawat guhit ng aking muka at galaw. Sabi niya basag at mahina ang boses, "Maupo ka, Francesca. Matagal ko nang pinagmamasdan ang paraan ng iyong pag-uusap, ang paraan ng iyong paghawak sa mga dokumento at maging ang paraan ng iyong pagtiting. May kakaiba sa iyo na nagpapaalala sa akin ng isang taong minahal ko noon. Isang babaeng pinagkaitan ko ng husti. Siya dekada na ang nakalilipas." Hindi ako kumibo. Nanatili akong tuwid. Ang upuan kalmado at blangko ang ekspresyon. Nagpatuloy ang Don habang kinuha ang isang brown envelope mula sa ibabaw ng kanyang mesa. Dahil sa hinalang yon, gumawa ako ng sarili kong hakbang ng lihim. Kumuha ako ng hibla ng iyong buhok mula sa swivel chair sa iyong opisina at nagpa-DNA test ako sa isang pribadong laboratory o nang walang alam sina Soledad o ang sinuman sa kumpanya. Naramdaman ko ang bahagyang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagka-interes sa kung anong magiging resulta. Alam kong dati na nagpasa si Doña Soledad ng peking resulta nung sinubukan niyang pigilan ang hinala ng matanda noon.
Ngunit ano ang lalabas ngayon sa opisyal na test na personal na inutos ng Don? Inabot sa akin ni Don Alfredo ang brown envelope. Sabi niya nang ininig ang mga kamay at may halong takot sa kanyang mga mata. Kakadulas lang nito ng courier kaninang umaga. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa, Francesca. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang tunay kong anak? Tinitigan ko ang sobre. Dahan-dahang iniabot ko ang aking kamay upang buksan ito habang ang matanda ay nag-aabang sa bawat galaw ko na parang isang taong uhaw na uhaw sa katotohanan. Pagkatapos ng napakahabang taon ng pagkakamali. Dahan-dahang binuksan ko ang brown envelope at kinuha ang opisyal na papel mula sa lokal na laboratorio. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa sa harap namin. Nakatatak sa itaas ng dokumento ang malaking titik, negative. 0% probability of paternity. Napakurap si Don Alfredo at ang huling natitirang sigla sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Sumanda siya sa kanyang upuan. Mukhang biglang tumanda ng 10 taon at malalim na bumuntong hininga habang nakayuko. Yun palang totoo. Mahina niyang sambit basag ang boses at halata ang matinding panghihinayang. Akala ko may pagkakataon pa akong ituwid ang mga pagkakamali ko sa nakaraan. Patawarin mo ako, Francesca. Mukhang nagkamali ako ng hinala. Hindi ako natinag. Hindi ako nagpakita ng lungkot o pagkadismaya. Sa halip, isang kalmadong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko nang mangyayari ito. Ang isang tulad ni Doña Soledad ay kailanman hindi mag-iiwan ng bakas na madaling mahanap ng hindi naglalagay ng sariling proteksyon para sa kanyang mga kasinungalingan. Kinuha ko ang aking tablet mula sa aking bag at inilagay yon sa tapat ng matanda. Sabi ko sa isang tinig na walang halong emosyon, "Let's look at the numbers po at tingnan din natin ang tunay na siyensya." Nakadisplay sa screen ng isa pang dokumento, isang digital copy ng orihinal at hindi pinakialamang DNA test result na kinuha ko mula sa isang independyente at internationally accredited forensic lab sa labas ng bansa, kung saan ipinadala ko ang isa pang sample ng lingguhang lihim habang nag-a-audit ako. Positive. 99.99% probability of paternity. Ako ang kanyang tunay at nag-iisang anak. Nanlaki ang mga mata ni Don Alfredo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasalat ang screen ng tablet paulit-ulit na binabasa ang mga numero na nagpapatunay sa katotohanan na matagal nang pinagkait sa kanya. Paano nangyari ito? Tanang niya na uutal at naguguluhan. Ang dokumentong galing sa laboratorio ay pinalitan po. Pagpapatuloy ko habang ipinapakita ko ang isa pang file sa aking tablet, ang CCTV footage at bank transaction records na nagpapatunay na ang secretary ni Doña Soledad ay nagbayad ng malaking halaga sa direktor ng lokal na klinika upang dayain ang resulta kahapon, pati na rin ang ginawa nila nun. Si Doña Soledad ang nag-utos na dayain ang bawat resulta ng DNA test na may kinalaman sa akin mula pa nung unang araw. Takot na takot siyang mawala sa kanya ang kontrol sa mana at sa kumpanya. Kaya gumawa siya ng paraan upang ilayo kayo sa akin ng paulit-ulit. Tahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat at alanganing paghinga ng matanda. Unti-unting namumula ang mukha ni Don Alfredo sa matinding galit. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang pinoproseso ng kanyang utak ang laki ng pandilinlang na ginawa sa kanya ng babaeng, pinakasalan niya at pinagkatiwalaan sa loob ng maraming dekada. Soledad. Bulong ng Don, galit na galit habang mahigpit na nakakuyom ang mga palad sa sandalan ng upuan. Ang babaeng yon, niloko niya ako buong buhay ko.
Agad siyang umabot sa telepono sa ibabaw ng mesa upang tawagin ang seguridad at ipatawag si Doña Soledad sa kanyang opisina para harapin ang kanyang mga kasinungalingan. Ngunit bago pa man niya maikomponer ang numero, biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. Namutla ang kanyang labi at ang kanyang mga kamay na nakahawak sa telepono ay biglang nanghina at bumagsak sa sahig. Isang malakas na daing ang kumawala sa kanyang lalamunan. Habang napahawak siya sa kanyang dibdib, hirap na hirap sa paghinga habang inaatake ng matinding sakit sa puso dahil sa biglaang galit, stress at matinding pagsisisi. Agad akong tumayo at pinindot ang emergency button sa mesa bago pa man tuluyang bumagsak si Don Alfredo sa sahig. Ilang saglit lang, nagmamadaling pumasok ang mga gwardiya at ang personal nurse ng matanda. Sa gitna ng kaguluhan, inutusan ko silang dalhin agad si Don Alfredo sa pinakamalapit at pinakamahusay na ospital. Habang nakasakay kami sa ambulansya, hawak ko ang nanginginig na kamay ng matanda habang nakatingin sa monitor ng puso na hindi na pantay ang takbo. Hindi pa pwedeng mamatay si Don Alfredo. Kailangan pa niya munang masaksihan ang pagbagsak ng mga taong yumurak sa amin. Nang mailipat siya sa intensive care unit at masiguro kong ligtas na sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay, para sa sandaling ito bumalik ako sa Puno Tower. Malalim na ang gabi, tahimik at madilim ang buong palapag ng opisina maliban sa liwanag ng aking computer screen. Ngunit hindi ko alam na may mas malaking trahedya ang naghihintay sa akin sa loob mismo ng aking opisina. Habang abala ako sa ospital at sa pagbabantay sa Don, may naganap na transaksyon sa likod ng aking mga mata. Si Lucinda ang aking pinagkakatiwalaang assistant at kapatid-kapatiran mula sa lumang panahon ay nakipagkita kay Alfonso sa isang mamahaling restaurant sa labas ng gusali. Inilapag ni Alfonso sa harap niya ang isang malaking brown envelope na naglalaman ng 5 milyon pisong cash. Isang alok na hindi kayang tanggihan ng isang taong matagal nang nilalamon ng ingit at hirap. Ibigay mo sa amin ang mga dokumento at ang password ng backup server ni Francesca. Ang malamig at mapanlinlang na alok ni Alfonso kay Lucinda, habang itinutulak ang sobre palapit sa kanya. At ang perang ito ay sayo na. Makakalaya ka na sa kahirapan habang buhay. Ano, papayag ka ba? O hahayaan mong manatili kang utusan sa babaeng yon habang buhay? Nag-alinlangan si Lucinda sa simula. Naalala niya ang lahat ng tulong na ibinigay ko sa kanya, kung paano ko siya kinuha rito. Binigyan ng mataas na sweldo at tinrato bilang pamilya. Ngunit, ang matingkad na kulay ng mga salansa ng cash sa sobre, ang pangako ng karangyaan, at ang matagal nang itinatagong ingit sa aking tagumpay, ang tuluyang pumatay sa kaniyang konsensya. Inabot niya ang sobre, ibinigay niya ang impormasyon. Pagpasok ko sa aking opisina sa Puno Tower, ilang oras ang lumipas, agad akong dumiretso sa aking computer upang ituloy ang mga gawain. Ngunit bago pa man ako makapag-type, napansin ko na bukas ang drawer kung saan ko itinatago ang isang secondary flash drive na naglalaman ng mga kopya ng transaksyon ni na Doña Soledad. Kumunot ang noo ko. Agad kong binuksan ang audit log ng server. Isang hindi autorisadong pag-access ang naganap ilang oras na ang nakalilipas mula sa mismong terminal ni Lucinda. Lumingon ako sa cubicle ni Lucinda. Bakante ang kanyang upuan. Ang kanyang bag ay wala na at ang desk niya ay mukhang mabilis na inayos bago siya umalis. Tinawagan ko ang kanyang numero, ngunit ang tanging sumalubong sa akin ay ang boses ng automated operator na nagsasabing patay ang kanyang telepono. Dali-dali kong binuksan ang security camera footage ng buong palapag mula sa main server. Doon sa maliit na screen, nakita ko ang nakakapanlulumong katotohanan. Nakita ko si Lucinda habang kinokopya ang mga lihim na dokumento papunta sa sarili niyang flash drive bago lumabas ng gusali at sumakay sa itim na kotse na naghihintay sa labas,
ang kotse ni Alfonso. Isang mapait na ngiiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumusok ang sakit sa aking dibdib, hindi dahil sa natalo ako, kundi dahil sa isa na namang taong tinuring kong kapatid ang nagtraidor sa akin para sa pera. Ngunit wala na akong oras para magluksa. Sa pagtraidor ni Lucinda, alam ko na ang susunod nilang hakbang gagamitin nila ang mga nakaw na dokumentong yon para sirain ako sa darating na General Board meeting bukas. At hinding-hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon. Nang malaman kong ninakaw ni Lucinda ang flash drive, hindi ako nagalit o nataranta. Sa halip isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ilang araw ko nang alam na nag-aalinlangan si Lucinda at posibleng maakit sa alok ng kabila. Kaya naman ang flash drive na madaling makita sa aking drawer ay hindi ang aking master drive, isa itong decoy. Naglalaman ito ng mga dokumentong magpapakita lamang ng maliit na bahagi ng kanilang korupsyon, sapat para paniwalaan ni Alfonso na hawak niya ang aking kahinaan at mga plano. Ngunit sapat din para ilihis ang pansin nila sa tunay at mas malalim na ebidensya na ligtas na nakatago sa cloud server sa ibang bansa. Habang pinapanood ko ang paggalaw ng sistema, umilaw ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Padre Ignacio. Nakasulat doon ang mga salitang nagpapatunay kung gaano siya kabulag sa sarili niyang ambisyon na maging tagapagmana. Dumating na ang araw ng paghuhukom, Francesca. Siguraduhin mong sa pagpupulong bukas ay durog na durog ang kamilyang puno. Tapusin mo na ang dapat tapusin. Tumugon ako sa isang maikli at sunod-sunurang mensahe. Masusunod po, Padre. Matatapos na ang lahat ngayon. Sumapit ang sumunod na umaga ang takdang araw para sa General Board meeting ng Puno Corporation. Ang malaking conference room ay puno ng mga miyembro ng Board of Directors, mga pangunahing stockholder at mga legal consultant ng kumpanya. Mabigat ang hangin sa loob ng silid. Ramdam ang tensyon at ang pag-aabang ng lahat sa kung anong pasabog ang magaganap sa pagitan ng bagong liquidator at ng pamilyang nagmamay-ari ng pangalan ng kumpanya. Dumating ako sakay ng aking elevator. Suot ang isang matalim na puting suit na sumisimbolo sa isang hukom na handang magbaba ng hatol. Naupo ako sa aking pwesto ng may kalmado at blankong ekspresyon, hindi nagpapakita ng anumang kaba. Ilang sandali pa bumukas ang mga pinto ng conference room. Pumasok si Doña Soledad na nakataas ang baba, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, kasunod si Alfonso na may dalang isang mukhang nagtatagumpay at mapanlait na ngiti. Ang kanilang mga mukha ay tila mga taong sigurado na sa kanilang panalo bago pa man magsimula ang laro. Hindi nila alam na ang kabanata na inaakala nilang tagumpay nila ay ang mismong hukay na hinukay ko para sa kanilang tuluyang pagbagsak. Umupo sila sa kabilang dulo ng mesa. Bago pa man ako makapag-umpisa sa aking opisyal na presentasyon tungkol sa financial audit, biglang tumayo si Alfonso. Marahas niyang hinawakan ang isang flash drive, ang parehong flash drive na ibinigay ni Lucinda sa kanya kahapon, at mariing ibinato ito sa ibabaw ng mesa. Sabi ni Alfonso habang humahalahak ng may halong panlalait at ipinagmamalaki ang kanyang peking tagumpay sa harap ng buong board. Huwag na nating sayangin ang oras ng mga tao rito, Francesca. Hindi na kailangan ng mga kasinungalingan sa audit report mo dahil nahanap na namin ang ebidensya laban sa iyo. Isa kang espya, isang magnanakaw na nagplano ng pagbagsak ng sarili nating kumpanya. Tinitigan ko siya ng may kalmado at walang emosyo. Yung muka hinayaan siyang magsalita ng malaya habang nag-aabang ang buong board sa kung paano ko ipagtatanggol ang aking sarili sa harap ng kanilang paratang. Tinitigan ko si Alfonso na may niti ng tagumpay sa kanyang mga labi habang hawak ang flash drive na ibinigay ni Lucinda.
Ang buong akala niya ay hawak niyang susi para tuluyan akong mapatalsik sa kumpanya. Huminga ako ng malalim, itinagilid ang aking ulo at hinayaan siyang isaksak ang USB drive sa malaking projector sa gitna ng conference room. "Tingnan ninyong lahat," sigaw ni Alfonso. Sa buong board of directors, mataas ang boses at puno ng kayabangan. Ito ang mga dokumentong nagpapatunay na ang babaeng ito ay nagplano ng illegal corporate espionage laban sa pamilyang Puno. Madilim na nagliwanag ang malaking screen sa harap ng silid. Nag-aabang ang lahat ng mga stockholder at director. Ngunit sa halip na lumabas ang mga peking ebidensya laban sa akin na inaasahan nila ang tumambad sa malaking screen, ay ang mga detalyadong bank statements, offshore account numbers, at mga peking resibo na nagpatutunay ng bilyon-bilyong pisong pondo ng kumpanya na direktang ibinusa ni Alfonso at ni Doña Soledad sa nakalipas na 5 taon. Natahimik ang buong silid. Ang mga mukha ng mga board members ay napalitan ng gulat at galit habang binabasa ang mga numerong nakasulat sa screen, mga numerong personal, kung inayos at inihanda upang lumitaw lamang kapag binuksan ang decoy drive na yon sa isang opisyal at pampublikong sistema. Namutla si Alfonso. Nanlaki ang mga mata niya habang pilit niyang pinapatay ang projector gamit ang remote. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng lahat ng tao sa silid ang katotohanan. "Ano ito, Alfonso?" Sigaw ng isa sa mga pinakalumang stockholder ng inginig sa galit habang itinuturo ang screen. "Ikinakaltas ninyo ang pondo ng kumpanya para sa inyong sariling luho habang nalulugi kami." "Huwag kayong maniwala riyan," sigaw ni Doña Soledad nang inginig ang buong katawan habang tumatayo at tinuturo ako. "Gawa-gawa lang nila ito, pinag-isipan nila ito para sirain kami." Tumayo ako ng dahan-dahan mula sa aking upuan. Inayos ko ang kwelyo ng aking puting suit at sa isang kalmado ngunit matinis na boses na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid sinabi ko, "Hindi po gawa-gawa ang mga numerong yan, Doña Soledad. Lahat ng yan ay dumaan sa opisyal at legal na audit trail. At kung iniisip ninyo ang flash drive na yan, ang tanging hawak ko, nagkakamali kayo." Sa kabilang dulo ng gusali sa madilim at tahimik na basement, kung saan naroon ang physical archive at server room ng kumpanya, isang pamilyar na anino ang nagmamadaling pumasok. Si Lucinda. Nang makita niya sa kanyang telpon noong balitang sumabog ang mga dokumento sa board meeting, imbes na ang pagbagsak ko nilamon siya ng matinding takot, natatakot siya na kapag tuluyang bumagsak ang mga puno, malalaman ni Alfonso na siya ang nagtraidor, o kaya ay madamay siya sa kulungan. Sa desperasyon niyang burahin ang lahat ng bakas ng kanyang partisipasyon, nagdala siya ng 1 galon ng chemical mula sa maintenance closet. Ibuhos niya ang likido sa mga lumang kahon ng dokumento at sa mga pangunahing makina ng server room. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisindihan ng isang pusporo. Sabi niya sa kanyang sarili habang nanginginig ang boses sa gitna ng dilim, "Kailangan ko itong sunugin. Kapag nasunog ang lahat, walang matitirang ebidensya. Maililigtas ko ang sarili ko." Bumagsak ang sinindihang pusporo sa sahig at mabilis na sumiklab ang apoy. Kumalat ito ng padulas at marahas dumaan sa mga kable at sa mga papel na naglalaman ng mga orihinal na kontrata ng pamilya Puno. Sa loob ng conference room, biglang tumunog ang malakas at nakakabinging fire alarm ng buong gusali. Nagliwanag ang mga pulang emergency lights sa kisame. Nagsimulang magpanik ang mga tao, tumatayo at nagtutulakan palabas ng silid. Ngunit hindi ako nataranta. Alam ko ang ibig sabihin ng usok na nagsisimulang umakyat mula sa ibaba. Isang maruming taktika ng pagpuksa sa ebidensya.
Ngumiti ako ng malamig habang pinapanood sina Doña Soledad at Alfonso na natataranta sa gitna ng usok. Lumapit ako sa nakabukas na bintana ng conference room habang tahimik na pinapanood ang pag-aabot ng signal ng aking sistema sa labas ng bansa. Dahil ang server room ay nagsimulang mawalan ng koneksyon at uminit ng humpay sa ibaba ang thermal sensor ng aking system, ay otomatikong nagpadala ng huling utos. Ang dead man switch ay ganap nang na-activate. Kasabay ng pagkalat ng apoy sa gusali, ang bawat digital file, bawat ebidensya ng korupsyon, bawat peking kontrata at bawat dokumento ng kanilang mga krimen ay sababayang ipinadala sa email ng Securities and Exchange Commission sa pambansang pulisya at sa lahat ng pangunahing balita sa buong bansa. Huli na ang lahat para sa kanila. Ang apoy na sinimulan nila upang magtago ng ebidensya ay ang siyang tumupok sa huling hibla ng kanilang imperyo. Ang makapal na itim na usok na sumakop sa mga pasilyo ng Puno Tower ay dahan-dahang hinipa ng hangin habang ang mga bumbero ay kumikilos upang apulaing ganap ang apoy sa basement. Ngunit sa itaas, sa gitna ng makintab na semento ng conference room, ang tunog ng mga yabag ng puli, siya ang mas naging mabilis kaysa sa tubig ng mga bumbero. Sunod-sunod na pumasok ang mga tauhan ng pambansang pulisya at mga ahente ng Securities and Exchange Commission, hawak ang mga warrant of arrest na nakapanggalan kina Doña Soledad at Alfonso Puno. Ang digital blast mula sa dead man switch ay tumama sa mga awtoridad ng may perpektong tiempo. Ang bawat offshore account, bawat nakaw na pondo, at bawat dokumento ng malawakang panlilinlang ay nasa mga kamay na ng batas. Si Doña Soledad, na kanina lamang ay huling-huli ang pagiging mapagmataas, ay napaluhod sa sahig habang pinipigilan ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan ng abo at ang kanyang muka ay basang-basa ng luha ng matinding pagkabigo. Nang dumaan ako sa kanyang harapan, dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at matinding puot. Pilit siyang kumawala sa pagkakapigil ng mga pulis at sumigaw habang dumudura sa sahig. "Ikaw hayop ka, Francesca! Sinira mo kami! Sinira mo ang pamilyang ito!" Huminto ako sa paglakad. Tinitignan ko siya mula sa itaas kalmado at walang bahid ng takot ang aking muka. Ibinaba ko ang tingin ko sa kanya at sinabi ang mga katagang hinding-hindi niya kailanman malilimutan. "Hindi ko sinira ang pamilyang ito, Doña Soledad. Kayo ang nagtaning ng bawat buto ng kasinungalingan, kaya natural lamang nga anihin niyo ang bunga ng inyong pagkabulok. Let's look at the numbers po. Pati ang kalayaan ninyo naubos na." Kasabay nito, inilabas ng mga pulis si Lucinda mula sa elevator. Maitim ang kanyang muka dahil sa abo mula sa basement at umiiyak siya ng malakas habang nakatanaw sa akin. Pilit niyang iniabot ang kanyang kamay humihingi ng tawad. Sabi niya nanginginig ang boses. "Cheska, patawarin mo ako. Napilitan lang ako. Kaibigan mo ako, di ba?" Tinitigan ko siya ng matagal hindi sa galit, kundi sa isang blankong pagtitig na mas masakit pa sa anumang galit. Sabi ko sa mababa at malamig na boses, "Binigyan kita ng pangalan ng trabaho at ng maayos na buhay, Lucinda. Pero pinili mong ipagbili ang dignidad mo sa halagang 5 milyon. Hinarap mo ang iyong sariling kapalaran." Iniwan ko siyang umiiyak, habang iginagapos din ng mga pulis ang kanyang mga kamay. Samantala sa isang pribadong silid sa pinakamataas na ospital sa lungsod, nakaratay si Don Alfredo. Nang marinig niya ang balita tungkol sa sunog sa Puno Tower at ang tuluyang pagbagsak ng kanilang mga assets, sinubukan niyang bumangon. Ngunit pinigilan siya ng mga aparatong nakakabit sa kanyang katawan. Pumasok ako sa kanyang silid. Tahimik ang paligid.
tanging ang patuloy na pagtunog ng heart monitor ang maririnig. Nang makita niya ako, ang matanda ay umiyak ng walang ingay. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay dahan-dahang iniabot sa ere, nagmamakaawang abutin ako. Ang tigas at ang otoridad na minsan kong kinatakutan ay parang bula na naglaho na palitan ng isang amang pinagsak, luban ng langit at lupa sa tindi ng pagsisisi. Sabi niya basag-basang-basa ng luha at halos hindi marinig. Anak, Francesca, patawarin mo ang iyong ama. Bulag ako. Hinayaan kong sirain ang sarili kong asawa ang buhay mo at itaboy ang tunay kong anak. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Lumapit ako sa kanyang higaan. Tinitigan ko ang mukha ng matanda, ang mga kulubot ng katandaan, ang mga mata na basang-basa ng huling pagsisisi. Handa akong tanggapin ang katotohanan na siya ang aking ama sa dugo. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta mapapawi ng isang simpleng paghingi ng tawad. Sabi ko habang pinapanood ang kanyang pagluha. Tinatanggap ko ang katotohanan na ikaw ang aking ama, Don Alfredo. Ngunit ang pagiging pamilya ay hindi nasusukat sa dugo lamang, kundi sa kung sino ang nandoon nung panahong naghihingalo ang nanay ko at nung panahong tinatapakan ninyo ang aking pagkatao. Binibigyan kita ng kapayapaan sa iyong huling mga araw. Ngunit ang nakaraan ay hindi na natin kailanman maibabalik pa. Napatakip si Don Alfredo sa kanyang muka at humagulgol ng malakas. Naintindihan niya. Ang kanyang kayamanan ay naging abo, ang kanyang pamilya ay nagkawatak-watak. At ang nag-iisang anak na nagmamay-ari ng kanyang totoong dugo ay nakatayo sa harap niya. Hindi bilang isang anak na naghahanap ng yakap, kundi bilang isang hukom na nagbaba ng hatol ng tadhana. At sa labas ng ospital, habang sinusubukang tumakas sakay ng isang simpleng kotse palayo sa bansa, hinarang ng mga autoridad ang sasakyan ni Padre Ignacio de Vera, o mas kilala ngayon ng publiko bilang si Ignacio Puno. Ang kanyang foundation ay opisyal ng kinumpiska ng gobyerno matapos mapatunayan na ito ang pangunahing taguan ng bilyon-bilyong pisong nakaw na yaman ng pamilya Puno at ng kanyang sariling ilegal na operasyon. Ang puting abito na kanyang isinusuot upang pagtakpan ang kanyang matinding paghihigante ay sa pilitang hinubad sa harap ng mga mamamahayag. Ang kanyang pangarap na maging makapangyarihan ay natapos din sa loob ng isang madilim at malamig na kulungan. Wala nang natira sa lumang imperyo ng mga Puno. Ang natitira na lamang ay ang mga guho ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan at ang isang babaeng tumindig mula sa putik upang ibalik ang katarungan. Ilang araw matapos ang trahedya at ang pagbagsak ng lumang imperyo, tuluyan nang namaalam si Don Alfredo. Ayon sa kanyang huling-huling testamento na isinulat bago siya binawian ng buhay sa ospital, ipinagkaloob niya ang buong mayorya ng mga shares at ang pamumuno ng kumpanya sa akin, ang kanyang tunay na anak. Walang naiwan kina Doña Soledad at Alfonso, kundi ang mga pader ng kulungan at ang sunod-sulod na kasong kriminal na naghihintay sa kanila. Hindi ko na binago ang apelido ko sa Puno. Mas pinili kong panatilihin ang pangalang Fuentebella, ang pangalang dinala ko sa gitna ng hirap at pagpupunyagi, ang pangalang iniwan sa akin nang nag-aruga sa aking ina at ng pamilya, yan nagturo sa akin na lumaban ng may dangal. Sumapit ang araw ng aking opisyal na pag-upo bilang bagong Chief Executive Officer ng kumpanya na pinangalanan ko ngayong Fuentebella Puno Holdings, isang paalala sa kasaysayan, ngunit nakatuon sa isang malinis na kinabukasan. Nakaupo ako sa malaking sill sa pinakamataas na palapag ng gusali. Suot ko ang isang simpleng puting damit malayo sa mga mabibigat at madidilim na suit na ginamit ko nung panahon ng aking paghihigante. Mas maliwanag na yon ang buong silid. Pinatanggal ko ang mga makakapal na kurtina
upang hayaan ang sikat ng araw na pumasok at yakapin ang bawat sulok ng opisina. Nang buksan ko ang una dokumento para sa araw na yon, naumiti ako habang binabasa ang mga bagong proyekto ng kumpanya. Inalis namin ang lahat ng mga kumpanya at ghost projects. Ang bilyon-bilyong pisong nakuhang muli mula sa mga kinumpiskang yaman ni na Doña Soledad at sa foundation ni Padre Ignacio ay hindi ko inangkin para sa aking sarili. Ibinuhos ko ito sa pagtatayo ng mga makabagong pasilidad sa mga pampublikong ospital katulad ng ward kung saan pumanaw si Nanay Rosa at lumikha ako ng isang malaking scholarship fund para sa mga mahihirap ngunit matatalinong kababaihan na nais mangarap sa larangan ng negosyo at agham. Bawat bata na matutulungan ng pondong ito ay isang patunay na karalitaan ay hindi hadlang upang magtagumpay at ang kasamaan ay hindi kailanman magwawagi sa huli. Habang nakatanaw ako sa malawak na tanawin ng Maynila mula sa salamin ng aking opisina, naramdaman ko ang isang payapa at malalim na katahimikan sa loob ng aking dibdib. Wala na ang galit, wala na ang pot at pagnanais na manakit. Ang natira na lamang ay ang tibay ng loob ang talino at ang pagmamahal sa mga taong tunay na nagmahal sa akin sa mga panahong ako ay nasa ilalim. Humarap ako sa mesa, kinuha ang isang dokumento at tahimik na binulong sa hangin. Let's look at the numbers po. At sa pagkakataong ito, patas na ang laro para sa lahat. Wala nang nga takot sa akin. Ang natira na lamang ay ang respeto at ang pagkilala sa isang pamumunong itinayo sa katotohanan. Nanalo ako hindi dahil gumamit ako ng dahas, kundi dahil pinatunayan ko na ang danggal, talino at katatagan ng isang tao ang pinakamalakas na sandata sa mundong ito. Nanggangahulugan ang huling pag-okupa sa silya ng katarungan na ang bawat kwenta sa wakas ay isinara ng may tumpak na balanse. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pag-abot hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Hanggang ngayon tila naririnig ko pa rin ang mabigat na yabag sa marmol ng Grand Ballroom ng gabing ibenta ang danggal para sa isang hininga at ang lamig ng pulang selyo sa envelope ng katotohanan. Ang kwentong ito ay hango sa mga mapait na hibla ng katotohanan mula sa mga pusob piniga ng sistemang bulok at pilit na pinyatahimik ng yaman. Sa inyong palagay, tama ba ang naging hakbang ni Francesca na panindigan ang sarili at hindi lumingon sa mga taong pilit siyang binura o may iba sana siyang ginawa? Nasaan man kayo ngayon, habang isinasantabi ang mga alalahanin ng buong araw, marahil ay nagpapahinga sa inyong kwarto o tahimik na umiinom ng tsaa sa gitna ng gabi. Sana ay naramdaman ninyong hindi kayo nag-iisa. Ibahagi ninyo sa mga komento ang inyong saloobin tungkol sa naging desisyon ng ating bida o magkwento kayo ng inyong sariling karanasan dahil bukas ang espasyong ito para sa inyo. I-like at i-share na rin ang ating kwento upang mas marami pang matutong lumaban ng may danggal. Nawa ay manatili kayong matatag, may paninindigan at may pananalig na sa bandang huli ang bawat buhay na inapi ay may sariling pahina ng tagumpay. Pamagat ng kwento ang balanse ng puso. Ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng isang tagapakinig na 38 taong gulang na kasalukuy yung nasa Maynila na nagpadala ng mensahe sa aming programa tungkol sa kapangyarihan ng talino at danggal. Lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hango sa malikhaing imahinasyon. Walang layuning manakit o umatake ng sinuman, kundi upang magbigay ng aral at magandang libangan